Kami na ginawa ko tayo. Amoy sunod. Hello? Okay, may last Amoy ko question. na to Amoy sunod. Sunog kami nung nakaraan eh. Bumabog na. Ano mo yung mag-sunog? Sige tuloy. If, Ba't sa ev- mga tao lang nagagaling mga tanungan? Dalawa lang nag-iisip? if ever makaharap ka sa lahat ng Gen Z ngayon, how will you teach them about yung sinabi mo dati na sex education? Una muna, isasaksak ko muna yung pangarap. Kasi mahirap maglagay ka ng deterrent. Ito pa worse. Teka mo naman yun. Ayun. Una muna, sasaksak muna ako ng pangarap. Doon muna ako. Doon na sir. Doon muna ako. Future muna ako. Kasi, tinan mo, eto. I will let you inside my head. Tanong pa? Ang thought process ko ganito. Ang thought process ko, sinisimulan ko muna sa dulo. Mula sa dulo, tsaka ako titignan pabalik. Tapos pag nakita ko na yung daan pabalik, tsaka ako ngayon nakakakbang. Yun ang thought process ko. So, thought process ko, sasaksak muna ako ng pangarap. Doon muna, una muna, magsasaksak muna ako ng pangarap doon sa bata na yun. Pangalawa, hindi kagad basag-basag kagad. Hindi. Tsaka ako ngayon bibigyan ng pagkakataon na maabot niya yung pangarap niya. So, doon muna ako. Ano ang paraan para maabot niya yung pangarap ko na yan? Tapos, tsaka ngayon, sex education, tatanggalin ko yan sa equation. Gusto mo makarating dito? Ito kailangan mong gawin. Ano kailangan mo iwasan? Makipagkantutan. Di ba dali? Kondisyon na isip ng bata, gusto niya maging piloto. Gusto mo maging piloto? Kailangan mag-aral ka dito. Wow, PATS or aeronautics sa Parañaque. Kailangan mag-aral ka dito. Magkakalisen tsaka magiging piloto ka. Takina, i-imagine mo ba? Makakalipad ka. Ikaw mismo nagmamaneho ng putak na lumilipad na equipment. Tapos maisasama mo ang pamilya mo ron, tapos may discount sila. Takina. Minsan libre pa. Gusto mo makapunta sa iba-ibang bansa? Gusto mo makita lahat ng bansa ng mundo? Kapaki-pakinabang, maging piloto ka. Gusto mo yan, di ba? Maging piloto. Mag-aaral ka rito, tatalin mo ng gusto, lulubin mo ng gusto. Pero tangina, iwasan mo makipagkantutan. Bakit? Tangina, pag nabuntis ka, pagsisisihan mo yan, hindi ka na makakagiging piloto. Pag nakabuntis ka, hindi ka na magiging piloto. Hindi mo na matutupad yung pangarap mo. Hindi na. Magiging isa ka na lang din sa sobrang daming tao. Ang importante na lang sa kanila, yung anak nila. Itatapon mo na yung pangarap mo. Magiging katulad ka na lang din ng halos lahat ng tao walang narating sa buhay. Gusto mo yun? Hindi mo gusto, diba? Huwag ka mo naman ipagkatutan. Yan ba yung sexual transmutation? Yan ba yung sexual transmutation? Hindi ko alam kung ano man ang ibig sabihin ng sexual transmutation. Hindi kasi ako mahilig gumamit ng mga ganong terms eh. Gabag po. Mahilig ako dun sa mga terminologies na naiintindihan ng mga ordinary tao. Kasi pag halimbawa, kinausap mo bata, alam mo ba yung sexual transmutation? Siyempre sabi, hindi ako mahilig gumamit ng mga ganong terms. Primarily, kasi hindi naiintindihan ng mga ordinary tao. It may sound smart, tunog matalino. Ang problema, Hindi, hindi naiintindihan ng ordinary yung tao. sexual energy mo, ilalagay mo dun sa pangarap mo. Yun siya? Deterrent yung ginagawa ko. Sexual energy lalagyan mo sa pangarap mo, hindi. Nagalin mo yung sexual energy. Ito, important. Okay. Diretso. Kasi nakita ko yan na gumagana eh. Yan ang nakita ko gumagana. Tignan mo, papansin mo. Sa mga mayayamang pamilya, yung mga hindi nag-aanak ng maaga at nararating yung pangarap nila, isinaksak ng mga magulang nila yung pangarap mismo. Kailangan focal point. Kailangan ng focal point. Saan ka nakatitig? Saan nandun yung paningin mo? Pag itong paningin mo, nandito lang talaga yan. Ito ang problema. Pag yung paningin mo, wala kahit na anong nakikita sa paligid. Ang punto talaga dyan, sexual orientation. Bakit? Kasi, animal instinct eh. Animal instinct. Pansinin ninyo kung sino yung mga wala narating, sila dami mag-anak. Animal instinct yan eh.
Ba't nagkakaganyan? Kasi mismong magulang nila, wala sinaksak na pangarap sa kanila. Sinasabi lang, basta dapat makatapos. Hindi pangarap yung makatapos. Hindi yan pangarap. Kailangan, alamin mo muna eksakto anong gusto nitong batang to. Ano gusto mo, anak? Sabi mo sa amin, anong gusto mo? Sa dami ng mga bagay na nakita mo sa mundo, ano yung palagay mo nag-i-spark ng interest para sa'yo? Ano? Gusto mo maging doktor? Gusto mo maging abogado? Ano ba gusto mo? Gusto mo maggamot ng mga tao? O gusto mong magpapatay ng sunog? O gusto mong maging super saiyan? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Diba? Sa dami ng mga nakita mo, wala pa ngayong gusto yung bata, wala pang gusto. I-expose mo muna sa iba't ibang mga bagay ng buhay. Pag mas malawak ang pananaw niyan tungkol sa mundo, mapapansin niyo mga magulang, makinig kayo. Pag ang anak mo, mas malawak ang pananaw tungkol sa mundo, takin na lesser yan. Mga walang kakwenta-kwentang kantutan, hindi na yan, hindi priority ng bata yan. Yung lawak ng pananaw sa mundo, yun ang nagbibigay ng pangarap. Kasi makakakita siya ng kahit na ano doon, na nag-i-spark na sobrang tinding curiosity niya, na what if doktor ako? What if abogado ako? What if ganito ako? What if ganyan ako? Yan ang isa sa mga dahilan kung ba't ako hindi ako nakapag-anak ng maaga eh. Diretso. Kasi gusto ko maging sobrang yaman. Yun ang gusto ko nung bata ako. Eh alam ko makaka-istorbo yan. Bakit? Kasi halos lahat ng nakita ko na nag-anak ng maaga, nahirapan. Eh, hirap din ako, nakatira ako sa kalsada. Hindi ko gusto ngayon ng dagdag pabigat para sa akin. Mahirapan akong malagawa pag nag-anak ako. Nakatira ako sa kalsada eh. Na-imagine mo ba, nakatira ka sa kalsada, tapos may anak ka pa. Putang na, lala nun. Ang lala, ang hirap kong malagawa pagka ganyan. Paano ka maghahanap buhay? Bit-bit-bit mo yung bata. Actually. Diba? So yun, isa sa mga pinakamalalaking dahilan, bakit hindi ako nag-anak? Kasi nakarap muna ako. Doon ko muna sa imulan, nakarap muna ako. Eh ngayon, tingnan mo, mas malaki na yung pangarap ko. Ayun, ang hirap na ngayon para sa akin na isipin pa yung pagkakaanak. Kasi kami ng buhay na iniisip ko eh. Tapos habang nandito ako, iniisip ko pa buhay ng mga kapwa-tao ko rito. Ngayon, mas mahirap na sa akin mag-anak. Hindi naman kasi mandatory ang pag-anak, paalala ko lang. Hindi mandatory, wala mong parang kukuha sa isarap ng bahay na, nakatamang gulang ka na, umangat ka na para magkawalan ka na. Well, Kasi nga fresh ka. Magulang mo, mangungulit sa'yo. Pero yung sabi mo, gobyerno, wala magtsatsaga sa'yo, gaganyan ka. Blooming ka. Kahit pa sabihin mo, engineer ka, architect ka, wala. Wala magtsatsaga sa'yo na parang mula sa gobyerno, merong grupo ng nasa loob ng Ate, ako gobyerno, na all na day. pinilit ka makipagkatunan para magkaanak ka. Nasa live. Walang ganun. Walang ganun. Ganda nga ng angle mo. Yan masabi ko ron. Tungkol sa sex education, una ko munang isasaksak yung pangarap muna. Depende sa kung ano gusto ng bata. Tapos susunod yung mga hakbang paano niya maaabot yun. Yun na nga yung pinapagawa ko sa inyo eh. Diba? Nakita niyo? So, yung kayo, yung sa notebook. Diba? Notebook. Sino rito ang may dalang notebook? Sino rito wala? Diyan sa advanced class. Ano sa mga okay? Pero, yun mismo pinapagawa ko sa inyo sa notebook, hindi nyo napansin. Kaya mismo, sinasaksakan ko ng pangarap, hindi lang halata. Kasi kailangan hindi masyadong halata, yan. Hindi masyadong halata, lalo sa mga matatanda. Huwag na, dahil hindi masyadong halata. Dahil sila mismo, sa kanila dapat nanggaling. Kaya papansin nyo, tinuwa. Diba, yung pangarap nyo nakalagay sa notebook. Diba? Kung ilalagay mo. Yung mga natutunan mo sa Project 1M. Yung mga budgeting mo, nandyan din. Tapos yung mga paano mo palalakihin ng anak mo, makabilin mo nandyan. Andyan yung apat eh.